Pinagtawanan ng guro ang estudyante niyang nangangarap na maging isang CEO ng isang kumpanya dahil hindi naniniwala ang teacher sa kanya bagkus isa lamang siyang anak ng hamak na magsasaka. Pero ilang mga taon nang makalipas, binalikan siya ng bata. Dala-dala ang isang nakakagulat na sorpresa. Mama, Papa, ipinapangako ko po sa inyo na kapag lumaki na po ako, tapos may sarili na po akong pera, magsusumikap po ako, magsisipag po ako mabuti katulad ninyo. Pero hindi ko na po ipagpapatuloy yung sakahan natin. Magkakaroon po tayo ng sariling mga lupa. Hindi na po kayo yung magsasaka. Kukuha na po tayo ng pwedeng magsaka para sa mga lupa natin. At tapos po, magtatatag po ako ng isang kumpanya. Magiging CEO po ako dun katulad po ng mga napapanood ko sa telebisyon na lagi pong pinapanood ni nanay tuwing hapon. Ito ang punong-puno ng kasiyahan na wika ng isang batang si Michael sa kanyang mga magulang habang naghahapunan sila sa kanilang barong-barong na bahay. Nang tanging nagsisilbing liwanag nga lamang sa kanilang munting tahanan ay ang lampara na nasa gitna ng kanilang hapagkainan. Tumawa naman ang nanay niya sa kanya. Mangarap ka lang anak. Sigurado akong matutupad mo yun balang araw. At kung mangyari mang hindi na namin maabutan yung pangarap mo, magpatuloy ka lang ha. Gawin mo yan para sa sarili mo. Ito ang pagpapayo ng nanay ni Michael na si Anna habang hinihimas niya ang ulo ng kanyang anak. Samantala ay hindi naman kumikibo ang tatay ni Michael. Tahimik lamang itong kumakain habang nakakamay. Nang kanyang kamay nga ay punong-puno na ng mga kalyo dahil sa ilang taon niya ng pagtatrabaho sa sakahan upang makaraos lamang sa araw-araw at mabuhay ang kanyang munting pamilya. Ano ka ba naman ma? Kaya nga ako magpapayaman para sa inyo ni tatay eh. Tapos sasabihin mo sa akin na baka wala na kayo doon? Tumigil ko nga. Malungkot na wika ni Michael sa tinugon ng nanay niya sa kanya. Ngumiti naman si Anna na mahahalata na ang kulubot na balat nito sa kanyang mukha. Hindi pa naman siya ganoon katanda. Sa katunayan niyan ay nasa 55 taong gulang pa lamang siya. Pero ang katandaan ng kanyang balat ay dulot na rin sa maghapon niyang pagsasaka kasama ang kanyang asawa. Kaya naman labis na nitong naapektuhan ang kanyang itsura. Hindi naman sa ganun anak. Ang akin lang, kasalanan rin naman namin ng tatay mo at medyo matanda na kami, nagkaanak kami. Kaya ayaw ko lang sanang sirain yung expectation mo. Na kung sakali mang dumating yung panahon na tagumpay ka na nga sa buhay, huwag kang malulungkot kapag wala na kami. Dahil kahit nasaan man kami, siguradong proud na proud kami sa iyo ng tatay mo. Pero huwag kang mag-alala anak ha. Magpapalakas pa kami para maabutan pa namin yung pagpapalago mo ng sinasabi mong negosyo at pagiging matagumpay mo. Saad pa niya Ana. Di ba mahal? Wika niya sa kanyang asawa. Doon na nga nagsalita si Mang Mario. Pinakita niya rin ang pagsosuporta niya sa kanyang anak. Tama yang nanay mo anak. Ayaw lang namin na mawasak yung puso mo. Na kung dumating man yung panahon na kukunin na kami ng Diyos, sana handa ka. Pero katulad nga ng sabi ng nanay mo, gagawin namin ang lahat para manatiling malakas. Para maabutan pa namin yung pagtupad mo ng mga pangarap mo. Tandaan mo na lagi lang kaming nakasuporta sa iyo ha. Wika ni Mang Mario sabay pisil sa pisngi ng anak niya. Kinilig naman si Michael at tumawa at nagpatuloy na siya sa kanyang pagkain. Bata pa lamang si Michael ay makikita na ng kahit na sinong nakakakilala sa kanilang pamilya kung gaano kaganda ang magiging buhay ng batang ito sa darating na panahon. Bukod kasi sa isa siyang mabuti at matapat na bata, masipag rin siya na kung saan dumediretso nga siya sa sakahan pagkatapos niya sa eskwela upang matulungan ang kanyang mga magulang. At pagkatapos, kapag nagpapahinga na sila mula sa maghapon nilang paggawa, doon na nakakahanap ng tiyempo si Michael upang makapagbasa ng kanyang mga takdang aralin. Alam niyang dahil wala naman siyang kahit na anong pwedeng asahan sa mga magulang niya na mga ari-arian at kayamanan na pwedeng ipamana sa kanya, tanging edukasyon lamang ang maibibigay nito sa kanya. Kaya naman ito ang pinagbubuti ng bata. Gusto niyang maging pinakamatalino sa kanilang klase. Hindi para maangatan ng kanyang mga kamag-aral,
kundi para mapatunayan sa kanyang mga magulang na may napupuntahan ng lahat ng kanilang paghihirap. Naniniwala si Michael na ang edukasyon ay ang magiging susi para matupad niya ang kanyang pangarap. Para sa batang ito ang unang hakbang niya patungo sa minimithi niyang tagumpay. Ngunit kahit na anong pagsusumikap ni Michael, hindi niya makuha ang unang karangalan sa kanilang paaralan. Lagi kasi itong nakukuha ng kamag-aral at kaklase niya na si Jonathan, na hindi naman kilala ng marami na matalino. Ngunit kilala ang bata na ito na mayroong mayamang pamilya, na kung saan ang mga magulang nga ni Jonathan ay laging nagdo-donate sa paaralan ng mga appliances at iba't iba pang mga makinarya upang gumanda at bumango ang tingin ng mga guro sa bata. At nagkaroon na nga rin ng usap-usapan na ito ang dahilan kung bakit nagiging top 1 lagi ang anak nilang si Jonathan, kahit na hindi naman ito ganoong katalino. Bata pa lamang si Michael, ngunit alam niya na ang kahulugan ng salitang hustisya. Kaya naman balak niyang ipaglaban ang kanyang kaso. Una niya munang ipinaalam sa kanyang mga magulang kung ano ang nakikita niyang problema sa kanilang paaralan. Sa totoo hindi ko po maintindihan kung ano nangyayari. Nag-aaral naman po ako mabuti. Ako po ang laging naghahaya sa mga exam namin. Sa katunayan nga po, hindi man lang pumapangalawa sa akin si Jonathan. Pero hindi ko maintindihan bakit kapag tapos na ang lahat, siya ulit yung nagtatapuan. May kulang po ba sa akin, Mama? Ano pa po ba ngayon dapat kong gawin? Bukas na bukas po, kakausapin ko po yung guro ko. Hindi po pwedeng ninanakaw niya sa akin yung ganitong bagay na pinaghihirapan ko talaga. Nang sabihin ito ni Jonathan ay labis na nawindang si Ana. Hindi siya makapaniwala na ganito na kataas ang tingin ng bata sa edukasyon na sobra niya na itong pinapahalagahan. Anak, kailangan mo ba talagang kausapin yung guro mo para doon lang? Hindi naman sa minamaliit kita. Pero kung sinasabi mong mas matalino ka kay Jonathan, mas matalino ka at walang makakaagaw nun sa'yo. Hindi yun pwedeng ibase lamang sa mga tinta na nakasulat sa isang blankong papel. Hindi grado ang tunay na magsasabi kung gaano ka katalino at kung ano ang mararating mo sa buhay. Napahinto si Michael dahil sa sinabi ng nanay niya. Kung totoo kang matalino, anak, maiintindihan mo at mas iintindi ka sa sitwasyon. Dahil pagkatapos ng lahat, sino ba yung tunay na may natutunan? Diba, ikaw naman. At darating yung panahon na hindi na pwedeng madaya ng kaklase mo yung grado niya. Dahil tunay na buhay na yung haharapin niya. Naintindihan mo ba? Hindi mo na kailangang magreklamo. Alam naman namin na ikaw talaga yung nangunguna sa klase niyo. At proud na proud kami ng papa mo sa'yo, okay? Wika ni Ana sabay halik sa pisngi ng anak niya. Nasa mga pagkakataon na ito ay namumugto na at tuluyan na ngang tumulo ang mga luha. Pero kasi Mama, ginawa ko naman po talaga yung lahat para po may pakita sa inyo na hindi po nasasayang yung mga paghihirap niyo sa akin. Bakit naman po kasi ang daya nila? Dahil po may pera sila kaya pwede na po nilang gawin yun sa akin. Nalulungkot na wika ng bata. Mahigpit naman siyang niyakap ni Ana. Habang pinapatahan ay binibigyan niya ito ng mga nakakagaan na loob na salita. Kaya naman noong gabing iyon, natulog ang batang si Michael na punong-puno ng sama ng loob sa kanyang dibdib. Kinabukasan katulad ng mga karaniwang araw, maagang gumising si Michael upang makapag-igib na. Hindi lamang ito para sa kanya, kundi para na rin sa gagamitin ng kanyang mga magulang. Pagkatapos niyang mag-igib ay naligo na siya. Pinlansya ang kanyang uniforme na kanyang nilaban kagabi lamang. Pagkatapos ay sinuot niya na ito. Sinigurado na walang magiging dumi sa kanyang suot na damit. Mama, Pa, una na po ako. Wika ni Michael habang nasa kusina naman ang kanyang mga magulang at nag-aasikaso. O sige anak, yung baon mo nandyan sa lamesa. At yung baon mo namang pagkain, nasa lamesa rin sa tabi ng pera mo, okay? Huwag mong kakalimutan. Pagbibili ni Mang Mario sa anak niya. Opo pa. Sige po, una na po ako ulit. Habang naglalakad si Michael papunta sa kanyang paaralan, hindi mawala sa kanyang isipan kung ano ang gusto niyang gawin sa araw na iyon. Gusto niyang patunayan sa kanyang guro
na siya dapat ang top 1 ng kanilang paaralan. Kaya naman inihanda niya na sa kanyang bag ang lahat ng mga dokumento, mga test at mga papeles na nagpapatunay na nalamangan niya sa lahat ng aspeto si Jonathan, mula sa mga exam, sa mga quiz, sa recitation at kahit na ano pang activity. Siya ang may mataas na marka. Maagang gumayak si Michael at imbis na magtungo sa kanilang silid ay dumiretso siya sa opisina ng mga guro niya sa kanilang paaralan. Agad niyang hinanap si Teacher Jelcy, ang kanyang advisor. "Good morning po." Buong galang na wika ni Michael para sa mga guro sa loob ng office na iyon, habang ang iba ay nagkakape pa at naghahanda pa lamang sa darating nilang klase. "O Michael, ikaw pala." Wika ni Teacher Eliza, isa sa mga naging guro ni Michael nakaraang taon lamang. "Anong sadya mo dito, anak?" Dagdag pa nito. "Nahanap ko po kasi si Teacher Jelcy. Nandito po ba siya?" Si Teacher Jelcy mo. Umihi lang saglit, babalik na rin yon. Halika, umupo ka muna dito." Pag-aaya ni Teacher Eliza. Taimtim at tahimik naman na umupo si Michael sa isang upuan sa sulok. Hawak-hawak ang kanyang mga papel. 2 minuto pa nga lamang ang makalipas ay pumasok na si Teacher Jelcy sa opisina. Laking gulat nito nang makita na nandoon si Michael sa kanyang table, kaya naman agad niya itong nilapitan. "O Michael, magsisimula na yung klase ba't nandito ka pa?" Masungit at seryosong tanong nito sa bata. "May gusto lang po sana akong tanungin, ma'am." Magalang na sagot naman ni Michael. Umupo lamang si Jelcy sa kanyang table na tila ba ay hindi pinapansin ang gustong sabihin ni Michael. Napatayo ang bata. "Nagtataka po kasi ako. Bakit si Jonathan po yung naging top 1 ng room natin? Tignan niyo po, matataas naman po yung mga score ko sa kanya." Saad ng bata habang inilalatag ang kanyang mga papel. Pero bago niya pa maipakita ang mga ito, ay agad na itong hinawi ng teacher niya na para bang ayaw niyang ipakita sa ibang mga guro kung ano ang gustong ipakita ni Michael sa kanya. "Bakit ka pa dumiretso dito, Michael? Pwede naman tayo mag-usap dun sa room. Ano bang mapapala mo dito? Gusto mo ba talaga akong mapahiya?" Nanlilisik ang mga mata ni Teacher Jelcy nang sabihin niya ito sa bata. At bilang musmus pa lamang si Michael, natakot siya sa ibinigay na tingin ng teacher niya sa kanya. Kaya naman, para mapigilan ang kanyang pag-iyak, ibinilik niya na kagad ang mga papel na daladala niya sa kanyang bag at lumabas na sa opisina. Yumuko muna siya bago tuluyang maglakad papalayo. Naiiyak na siya nang makapasok siya sa classroom, pero nanatili siyang matatag. Alam niyang tama naman ang ginawa niya, pero naaalala niya kung ano ang sinabi ng nanay niya sa kanya kahapon. "Dapat pala, sinunod ko na lang si mama. Dapat hindi ako nagpatalo sa emosyon ko." Ito ang mga salitang namumutawi sa utak ni Michael habang siya ay nakaupo sa kanilang silid. Hinihintay ang pagdating ng guro nila sa loob. Kinakabahan na siya dahil anumang oras mula ngayon ay siguradong pwede siyang bulyawan ng teacher niyang si Jelcy. Lalo na at kilala naman ito ng marami bilang isang masungit na guro na wala ngang pinapalagpas na kahit na sino. Ang kanilang guro din ay ang kinatatakutan na guro ng sino man sa mga naging estudyante niya. Alam naman iyon ni Michael, ngunit tila nalimutan niya ang lahat ng mga bagay na iyon dahil sa emosyon at galit na nararamdaman niya. Hindi nga nagtagal ay tuluyan nang pumasok ang teacher na lang si Jelcy sa loob ng silid, kung saan ay nag-aabang si Michael at ang iba niya pang mga kaklase. Mahahalata sa ekspresyon ng mukha nito na talaga namang hindi naging maganda ang bungad sa kanya ng umaga. Pagkatapos, malakas niyang binagsak ang kanyang libro sa may lamesa. Tinitigan ang bawat muka ng kanyang mga estudyante. "Ano ba sa tingin niyo ang meron kayo? May kaya na ba kayong patunayan sa akin?" Wika nito. Mababakas naman ang gulat na ekspresyon ng mukha ng mga estudyante niya na tila ba'y nagugulan sa kung ano ang nangyayari. "Para lang sabihin ko sa inyo, kahit magtulong-tulong kayong lahat, hindi nyo kaya yung talino na meron ako. Lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, lahat ng yun nagawa kong lagpasan ng ako lang. At sinasabi ko na sa inyo, kung kayo yung magdaranas noon, siguradong hindi nyo kakayanin. Kaya sino ba kayo sa tingin nyo, ha?" Muli nitong wika, sabay titig sa mga mata ni Michael.
Matapos ang saglitang sermon, binagsak niya ulit ang daladala niyang iba pang mga gamit at pagkatapos ay nagsimula ng magsulat sa board. Nanginginig naman ang mga paa ni Michael. Pilit niya ring pinagkukuskus ang dalawa niyang mga kamay para malagpasan ang nerbiyos na kanyang nararamdaman. Okay, sige. Wala akong ganang magturo ngayon. Ang gagawin na lang natin, iisa-isahin natin kayo, okay? Mula dito sa harap hanggang sa dulo. Pupunta kayo dito sa harap at sasabihin niyo kung ano yung pangarap niyo. Hintindihan niyo? Pag-uutos ni Chelsea na may seryosong muka. Kinakabahan man ang kanyang mga estudyante ngunit isa-isa itong lumapit at tumayo sa harap habang kinikwento kung ano ang gusto nilang maging at kung ano ang kanilang mga pangarap. Habang si Michael naman, napapalapit na ng papalapit ang pagtayo sa harap ay kinakabahan na sa kanyang sasabihin. Alam niya kasi na pakulo lamang ito ng kanyang guro upang siya ay ipahiya. Ngunit hindi naman siya pwedeng magsinungaling sa kanyang pangarap dahil alam niya naman sa kanyang sarili na ginagawa niya lamang ang nararapat. Kaya naman nang dumating na nga ang kanyang pagkakataon para tumayo sa harap, matindig niyang ginawa ito habang taas noon na sinabi ang kanyang pangarap. Kapag laki ko, gusto kong maging isang CEO. Gusto kong magmay-ari ng maraming mga lupain para hindi na magsaka yung mga magulang ko. Gusto kong maging mayaman at mamuno sa isang malaking kumpanya. Wika nito ng puno ng paninindigan. Malakas naman na tumawa ang teacher niyang si Chelsea. Ay, nakong bata ka. Di mo talaga ako pinapahirapan, ano? Pinapatawa mo talaga ako. Ayan pala yung pangarap mo sa buhay? Seryoso ka ba dyan? Sa tingin mo, ang isang batang hamak na katulad mo, na anak ng magsasaka ay magmamay-ari ng isang malaking kumpanya sa inaharap? Tanga ka ba? Madiin na wika ng teacher niya. Pagkatapos ay bigla itong tumayo mula sa kanyang pagkakaupo habang nasa harapan pa nga si Michael. Lahat kayo, tumingin kayo sa akin at tumingin kayo dito sa kaklase niyong si Michael. Itong batang to, itong kaklase niyong to, alam niyo ba yung ginawa? Pumunta sa opisina at nagreklamo. Tungkol daw kung bakit hindi siya yung top 1. Kaya naman pala ganun magreklamo, gusto naman palang maging CEO. Naniniwala ba kayo dun? Nang sabihin nito ni Teacher Chelsea ay pilit na nagtawanan ang mga kaklase ni Michael. Hindi nila alam kung ano ang kanilang magiging reaksyon. Ngunit kailangan nilang makisama sa guro nila. Habang si Michael naman ay mahigpit na nakasarado ang mga kamao na para bang pinipigilan ang emosyon na nagmamadaling sumabog. Sige, umupo ka na nga dun. Sa susunod, wag mo nang questionin yung mga desisyon ko, ha? Ako ang teacher dito, ako ang masusunod, naintindihan mo? Wika pa nito. Tumango naman si Michael bago tuluyang umupo. Pagkaupo niya ay umuko na lamang siya. Ni pag-iyak hindi niya na nga magawa pa dahil pakiramdam niya, bukod sa pinahiya na siya ng kanyang guro ay winasak pa nito ang kanyang mga pangarap. Ngayon, tila ba'y nawalan siya ng minimithi sa buhay. Pakiramdam niya, katapusan na ng lahat at binugo niya ang kanyang mga magulang. Kaya naman noong araw na iyon ay umuwing umiiyak si Michael. Bago nito ikwento sa kanyang mga magulang kung ano ang nangyari. Ang buong akala ni Michael ay magagalit si Anna sa kanya dahil hindi niya sinunod ang bilin nito. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Ngumiti si Anna pagkasabi ni Michael ng kanyang kwento. Alam mo nak, may naaalala ako. Nangamuhan din ako sa Maynila bago kami magkakilala ng tatay mo dito sa probinsya. At nagkaroon ako ng isang amo na napakayaman talaga. Ang ganda ng mansyon niya. Punong-puno ng mamahaling mga bagay na pwede mong makita at pwede mong mabili sa mundong ito. Pero kahit ganun, nagsusumikap pa rin siya. Para bang walang katapusan ang kayamanan na gusto niyang matamo sa buhay na ito. Pero sa kabila nun, napakabait ng tao. Si Sir Edsel. Isa siya sa mga tinitingala ko hanggang ngayon. Naalala ko lang yung naging pag-uusap namin habang nagluluto ako sa kusina. Tila ba nalaman ako ng kuryosidad ko sa kung ano nga bang tumatakbo sa utak ng sir ko. Habang nagkikwento si Anna, napatahimik naman si Michael at napatigil sa kanyang pag-iyak. Tila ba ay sobrang interesado ang bata sa bawat mga detalye ng kwento ng kanyang nanay.
Pagkatapos po mama, ano pong nangyari? Eh yun na nga, nasa kusina kami, di ba? Natanong ko si Sir Edsel kung bakit ganun na lang yung determinasyon niya sa kanyang pagtatrabaho. Pero napakasimple ng sagot niya sa akin na talaga namang gumulat sa akin. Ito yung mga eksaktong salita niya. Alam mo kasi Ana, bago kami magkakilala ng asawa ko, minaliit ako ng mga magulang niya. Tingin nila sa akin wala akong mararating sa buhay na ito. Kaya naman ginawa kong lahat at nagsumikap ako. Hanggang sa marating ko na nga yung kinalalagyan ko ngayon. Meron na akong mga ari-arian at masasabi nating may pagmamalaki na ako sa kanila. Noong una galit na galit talaga ako sa kanila. Pakiramdam ko sobrang liit ng tingin nila sa akin. Pero habang nasa proseso ako, napagtanto ko na kung hindi nila yun sinabi, hindi sana magliliyab ng determinasyon sa puso ko para patunayang mali sila. Kaya naman lubos akong nagpapasalamat at narinig ko yung mga salitang yon na namutawi sa mga bibig nila. Kaya hanggang ngayon, natutunan ko na lumaban at magsumikap sa buhay. At naging malaking parte sila dun. Nang marinig ni Michael ang kwento ng nanay niya ay medyo naguluhan siya. Ano pong ibig niyong sabihin sa kwento niyo mama? Pagtatakang tanong ng bata. Anak, dapat mong maintindihan na sa mga pangarap mo, meron talaga at maraming mga taong hindi maniniwala. Nasa sayo na lang yun kung didibdibin mo o gagamitin mo yun bilang gasolina sa nagliliyab mong puso at maging determinado ka na patunayang mali sila. Ikaw, gusto mo bang mapanghinaan ka na lang ng loob o gamitin mo yung masasakit na salita ng guru mo para patunayang mali siya? Mamili ka dun anak. Nang marinig nga ito ng batang si Michael ay lubos niya itong isinapuso. Kaya naman, binaliwala niya na ang sinabi ng teacher niya. Ginamit niya na lang ito bilang inspirasyon para matupad niya ang kanyang mga pangarap. Tiniis ni Michael ang mapaklang pag-uugali ng teacher niya sa loob ng 1 taon hanggang sa tuluyan na nga siyang tumangtong sa ika-6 na baitang na kung saan ay nagbago na rin ang advisor na humahawak sa kanila. Nang mangyari ngayon ay lumabas na ang totoong talino ni Michael. Gumraduate siya bilang valedictorian ng kanilang buong batch. At dito na nagsimula si Michael na tuparin ang kanyang mga pangarap na hindi niya lamang pinangako sa sarili niya, sa nanay niya, kundi maging sa sarili niyang guro na nanghamak sa kanya. Nang makagraduate ng high school at kolehiyo si Michael, tumigil na muna siya sa pagtatrabaho sa sakahan. Naging mahirap ang mga sumunod na taon sa kanyang buhay dahil wala namang sumusuporta sa kanya ng pinansyal. Lalong-lalo na at nanghihina at tumatanda na rin ang mga magulang niya na hanggang ngayon ay patuloy pa ring nagsasaka. Pero may plano si Michael. Habang nag-aaral kasi siya sa kolehiyo ay sinisimulan niya na ang kanyang kumpanya na kung saan ay isa lamang itong simpleng paggawaan ng mga plastik. Pero lumago ito ng lumago hanggang sa nagkaroon na nga siya ng sarili niyang pabrika. At nang dumami ng mga customer at mga kliyenteng nagtitiwala sa kanya, ay nagbukas na naman siya ng panibagong negosyo. Makalipas ang 2 taon ay nagkaroon na siya ng bentahan ng mga damit na patuloy niya namang pinalago. Sa mga pagkakataon na ito, ang iniisip lamang ni Michael at ang nagsisilbing inspirasyon niya, bukod sa lahat, ay ang mga salitang binitawan ng guro sa kanya. Halos 10 taon na ang nakararaan. Hindi naging madali ang paglalakbay ni Michael dahil ang pangalawang negosyo na sinimulan niya ay hindi nga nagtagumpay pero hindi naman siya tumigil. Ginamit niyang natitira niyang mga pera para magsimula na naman ang kanyang pangatlong negosyo. At ito nga ay ang food business. Nagsimula lamang siya sa maliit. Sinigurado ni Michael na makakahanap siya ng matitinong mga tao na pwedeng mamahala sa kanyang negosyo. At ang pinaka-importante sa lahat ay isang magaling na chef. Wala siyang pakialam kung magkano ang kailangan niyang ibayad sa chef na ito. Basta ay matiyak lang na magiging masarap ang maihahain sa mga customer. Nagbunga naman ito at tuluyang lumago ang kanyang restaurant na noong una ay isang simpleng restaurant lamang na 5 mga katao nga lamang ang kasya sa loob. Kaya naman nagbukas siya ng mas malaking branch na kung saan ay pwede nang kumain dito ang sabay-sabay na 50 katao. Sa edad na 25 anyos, tuluyan nang napatigil ni Michael sa pagtatrabaho ang kanyang mga magulang at napatayuan niya na rin ito ng kanilang sariling bahay.
Talaga namang wala nang masasarap sa pakiramdam ni Michael, kundi ang makitang komportable nang nabubuhay ang kanyang mga magulang matapos ang ilang mga dekada nilang paghihirap sa trabaho. Maraming salamat sa Diyos, anak. Dahil kung hindi dahil sa Kanya at pagsusumikap mo, hindi namin maaabutan ng tatay mo yung pagkakataon na ito. Talaga namang isang milagro na buhay pa kami at nakikita naming nagbubunga ng lahat ng paghihirap mo. Ito ang maluhaluhang wika ni anak habang pinagmamasdan ang bagong tayo nilang bahay na talaga namang malayong malayo sa barong-barong at kubo lamang nila na munting tahanan na ilang taon nilang pinagtiisan na pagtirhan. Niyakap naman ni Michael ang kanyang mga magulang. Hindi niya rin may tago ang kanyang pag-iyak. Matapos ang ilang mga taon na halos ay hindi siya nakukumpleto sa tulog para lamang makaisip ng mga plano at mga idea sa kanyang negosyo, sa wakas, nagbunga na ito lahat. Para sa inyo talaga to, Ma. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para mabigyan kayo ng magandang buhay. Matagal ko na tong pinangarap para sa inyo at sana maging komportable kayo sa bagong buhay nyo ngayon. Naluluwang saad ni Michael at nagyakapan silang tatlo. Pero ang higit sa lahat ay hindi malilimutan ni Michael ang guro na nag-alipusta sa kanya at sa kabilang dako ay nagbigay rin sa kanya ng determinasyon na gawin at ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Kaya naman binalikan niya ang dati niyang eskwelahan na kanyang pinag-aralan noong elementarya. Kinausap niya ang principal dito. Magandang umaga po, sir. Ako nga po pala si Michael at alumni ako ng eskwelahan ninyo. Nanlaki ang mga mata ng principal dahil sa ganda ng kasuotan ni Michael at kita niya rin kung anong klase ng sasakyan ang ginamit ni Michael para makapunta sa kanilang paaralan. Ay, magandang umaga rin naman sa'yo. Malugod at mapagkumbabang wika ng principal sa kanya. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo, Sir Michael? Tanong pa nito. Naparito po ako ngayon para kahit papaano ay makapagbalik ako ng kabutihan sa paaralan na minsang kumupkop at nagkalinga sa akin kaya magpapaalam po sana ako sa inyo kung pwede akong mag-donate ng ₱250,000 sa paaralan na ito. Bukod sa gagawin nating programa sa susunod na linggo. Saad ni Michael. Nanlaki naman ang mga mata ng principal at tila ay hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Talaga ba? Seryoso ka ba? Gusto mo ba talagang gawin yan? Hindi na nga malaman ng principal kung anong mga salita ang kanyang isasagot sa mayamang lalaki na nasa kanyang harapan. Ngumiti naman si Michael sa kanya at may binulong. Sa isang condition, sir. Pwede bang lahat po ng mga teachers dito sa paaralan ninyo ay makita ko ng personal kahit papuntahin niyo lang po sila sa opisina ng mga guro? Saad ni Michael. Nagad namang ginawa ng principal na nagmamadali pa nga para lamang masunod ang kahilingan ni Michael. Maya-maya pa ay nagkatipon-tipon na ang lahat ng mga guro sa may teacher's office. Hinihintay na lamang ang pagdating ni Michael. Talaga namang tila ba'y nabaliktad na ang sitwasyon na dati ay ang batang si Michael lamang naghihintay sa guro niyang si Chelsea na pumasok sa opisina para mapatunayang mali ang kanyang naging desisyon na hindi siya ang maging top 1 ng kanilang klase. Pero ngayon, lahat na ng mga teachers sa paaralan ay naghihintay ng tahimik sa pagdating niya. Tinigil nila ang lahat ng mga klase nila para lamang makaharap si Michael. Bago pa nga dumating at makapasok si Michael sa loob ng opisina, iusap-usapan na siya ng mga dati niyang naging guro. Naroon pa rin si Teacher Eliza na isa sa mga naging guro niya noong nag-aaral pa siya sa eskwelahan. Magandang umaga sa inyong lahat. Pagbati ni Michael, hawak-hawak ang napakaraming mga box na tila ba'y napupuno ng mamahaling mga bagay. Isa-isa niya itong ibinigay sa mga guro sa loob. Bawat mga box ay naglalaman ng iba't ibang mga regalo. At nang magtama na nga ang mata ni Michael at ni Teacher Chelsea, ay hindi niya rin nakalimutan na bigyan ito ng box. Sabay-sabay na binuksan ng mga guro ang mga regalo ni Michael at lahat sila ay natuwa, maliban sa isang teacher. At ito nga ay si Teacher Chelsea. Dahil sa loob ng box ay nakatanggap siya ng calculator at salamin na talaga namang nagpagalit sa kanya. Anong ibig sabihin nito, Michael?
Bakit ganito lang yung binigay mo sa akin? Masungit na wika nito sa binata. Tumawa naman si Michael sa kanya. Kasi ma'am, bata pa lamang ako, gusto ko na talagang ibigay yan sa inyo eh. Kaso hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon. Kasi iniisip ko noon, baka malabo lang yung mata niyo at hindi niyo makita na ako talaga ang top 1 sa klase ninyo. At yung calculator, pwede niyong gamitin yan para mag-compute kayo ng mas maayos na grades. Hindi yung dinadaya niyo yung mga batang totoong nagsusumikap. At kayo nababayaran kayo ng magulang para gawin yung una sa klase yung mga anak nila. Napakalaking kahihiyan naman po nun. Wika ni Michael. Napaupo na lamang si Teacher Jelcy dahil sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Wala kasi siyang kamalay-malay na hindi pala nalimutan ni Michael ang mga katagang binitawan niya sa kanya. Pero kahit ganun pa man, nagpapasalamat po ako sa inyo, Ginang Jelcy. Dahil sa mga masasakit niyong salita na binitawan sa akin nung bata pa lamang ako. Meron ng bagong bahay yung mga magulang ko ngayon at malaki na yung negosyo ko. Totoong nagpatibay sa akin yung hindi niyo paniniwala na balang araw ay makakamit ko yung mga pangarap ko. Dahan-dahan na naglakad si Michael papunta sa harap ng kanyang dating guro. Pero sana lang ho, hindi niyo nasabihin sa iba pang mga bata kung ano yung mga sinabi niyo sa akin. Kasi hindi lahat may katatagan ng kalooban na katulad ko. Baka yung iba, hindi mo alam, sinisira mo na pala yung pangarap nila dahil sa mga salitang binibitawan mo na hindi mo man lang iniisip. Sana lang, hindi na mangyari sa iba yung ginawa mo sa akin. Nang sabihin nito ni Michael ay lumabas siya sa opisina at nagpaalam na sa ibang mga guro. Namutawi ang katahimikan sa buong opisina na para bang nahihirapan silang iproseso kung ano ang nangyari. Nagkatinginan naman ang mga guro sa isa't isa at iisa lamang nasa isip nila. Sa wakas ay nabigyan na rin ng leksyon ang mayabang at matapobreng guro na nagtatrabaho sa kanilang paaralan at isang matapang na batang si Michael nga lamang ang makapagbabaluktot sa kanya. Umalis si Michael sakay ang kanyang magarang sasakyan pagkatapos niyang ibigay ang kanyang donasyon na ipinangako sa paaralan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.